ating pinaka-goal ay mag-evangelism or magmensahe. Ganun pa man, ang first Sabbath na promotion ay about stewardship. Alam niyo mga kapatid, tandaan ito, mayroong apat na T. Letter T na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Good morning, mag-asawa. Unang pinagkatiwala sa atin, Panginoon, na letter T ay time. Tanda yung oras, mga kapatid. Pinagkatiwala yan sa atin ng Panginoon. Once na ang oras na ito ay hindi natin magawa ang ating tungkulin, hindi na ito babalik. Yung 2024, December 31, hindi na yung babalik. Kung ano man yung natapos natin na gawain noong December 31, 2024, yun na yun. Wala na, hindi na natin pwede yung balikan. Kaya, napakahalaga bilang katiwala ng ating Panginoon, Angel, ating ganapin ang gawain na pinagkaloob sa atin. Kasi, hindi na ito mabalik. Lahat ay naganap sa mga oras, sa araw na yun, na hindi na babalik. So, ang unang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay time, yung oras, mga kapatid. Pangalawang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, treasure. Yung ating mga naipon o ano pa man na mayroon tayo na doon natin pinagsikapan na makamit, no? Pinagkatiwala lang yan ng Panginoon. Ano man yung mayroon tayo sa libutan ito ay hindi ihigit sa mayroon na inihanda ng Panginoon sa langit na bayan. Kaya lahat ng mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ating pasalamatan ng Panginoon. Kaya sa pagpasalamat natin sa Panginoon, mga kapatid, ating binibigay sa Kanya ang nararapat. Kaya tayo bilang mga Seventh-day Adventist, tayo sumusuporta at naniniwala sa ika-10 bahagi, tithes and offering. Kaya napakahalaga na ating ibalik sa Panginoon yung Kanyang pinagkatiwala. Kung mapapansin yung mga kapatid doon sa aklat ng Mateo, ang Panginoon nagbigay sa Kanyang mga katiwala ng mga pera. Ang gusto ng Panginoon na ito ay magamit sa Kanyang mga gawain. Pangatlong P, mga kapatid, na pinagkatiwala sa ating Panginoon ay ang ating talento. Hindi lahat tayo mayroong treasure. Hindi lahat tayo mayroong lang tayo may oras. Pero hindi lahat tayo mayroong kayamanan. Pero mayroong tayong talento. Hindi naman pareho tayo magaling magsalita. Hindi naman tayo pareho magaling kumanta. Hindi naman tayo pareho magaling magloto. Hindi naman tayo pareho magaling mag-computer o ano pa man. Pero ang gusto ng Panginoon na yung ating talento, gamitin natin sa Panginoon. Ano bang mayroon ka, no? Na talento, ipagkaloob mo sa Panginoon. Sabi, ewan ko ba, sabi nila, yung pagtawa daw, talento daw yan. Lahat naman ng tao, marunong tumawa eh. Yung pag-smile, di ba? Ewan ko lang kung mayroon bang talent din na igagamit para maging magandang smile. Pero, sa akin mga kapatid, kung anong mayroon ka, alam nyo, mayroong simbahan na hindi lahat profesional. Hindi marunong basa, hindi marunong silang magdala ng program sa simbahan. Pero ang kagandahan sa kanila, marunong silang sumuporta. No? Sa mga probinsya, yung sa mga hindi sila literate, well educated. Nagre-rely lang sila sa mga may alam. Pero ang kagandahan sa kanila mga kapatid, pag sinabi mong
Sabado, alas 8:30 ng umaga, nandun tayo simbahan, nandun talaga yan sila. Yun yung kanilang suporta. Yun lang sila. Kung anong iutos mo sa kanila, automatic, basta alam nila, gagawin nila. So yun, ang gusto ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng unity o talento sa pag-cooperate sa gawain. At pang-apat, no, na letter T. May pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Una, time. Pangalawa, treasure. Pangatlo, yung ating talent. At ang pang-apat ay ang katotohanan, yung truth. Alam niyo mga kapatid, hindi lahat mayroong katotohanan na dala-dala sa libutan ito. Tayo bilang unique, no? Physical, spiritual, mental, no? Tayo ay mayroong unique na katotohanan. Kaya minsan, yung katotohanan na dala-dala natin ay ayaw nating makilala. Alam niyo, sa bago kong trabaho, sabi sa akin, nung December, kasi nagregalo yung may-ari. Kaso, yung regalo, ayaw ko. Ulo pa naman ang baboy. Lahat kayo, mayroon. Pila na kayo dun sa mayroon pipirmahan. Pero naman ako dun. Tingin ulo ng baboy. Sabi ko, no, ba yan? Dadalhin ko. Kung di naman ako kumakain ng baboy, sabi, Muslim ka ba? Hindi, 70 at 20 ako. Ayaw nga, bawal sa'yo. Akin na lang yan. Sabi ko, sabi ko, Adventist din kasi ako dati, kaya nga umayaw na ako dyan eh. Kaya akin na lang yung backslider na taga Perez. Yung kapatid niya, nagsisimba sa Dasma. Sabi ko, mayroon dyan bagong GOB sa Perez, sa Layla na. Ano ko sa iyo yung address. Sabi niya, oo nga pala, mayroon pala dito. Dito na lang yung kapatid niya. Mga backslider pala taga Mindoro. Sabi ko, kapatid, yung katotohanan dapat natin ipakita. Ito talaga yung katotohanan. Sabi sa akin, bakit hindi ka pumapasok sa Sabado? Sabi ko, nag-usap na kami ni boss eh. Pag Sabado simba ako. Kaya, wala. Wala akong pa Sabado. Pero sabi niya, sige, basta linggo, kung may pasok ka. Wala ka kasi umabsent ka na sabi. Naman ako nila pag-linggo. Pero ganun po mga kapatid. Tatayuan natin yung katotohanan na mayroon tayo. Huwag tayong mahiya, ipakita natin yung talagang yung ating katotohanan. So ito ngayon ang ating theme sa taong 2025. 1 year evangelism strategy. May nakita nga ako sa buong United States. Ang kanilang topic for this year ay about 28 fundamental beliefs. Kasi ang gusto nila this year ay may pangalan ng pabalita. At ang gusto natin, hindi na nila, gusto naman na talaga natin na babalik ng Panginoon eh. Ewan ko lang kung mayroon pa ditong gusto na hindi babalik ng Panginoon. Sabihin mo, kung bumalik ang mga Panginoon, mga kapatid, quits yung utang. Wala na tayong maalalahanin. Pag bumalik ang Panginoon, hindi na tayo magkahiwalay-walay. Tingnan mo, pag hindi pa bumalik ang Panginoon, sila brother na yun, magkahiwalay pa na tayo. Next month, wala na, nandun na. Pero pagbalik ng Panginoon, hindi na tayo maghiwalay, nandun na tayo magkakasama sa langit na bayan. Pag bumalik ang Panginoon, mga kapatid, yung ating mga mahal sa buhay na pumanaw. Alam niyo, kagabi, mag-uumaga na, nagising ako alas 4 kasi ingay ng mga daga sa bahay. Tapos bigla akong nakatulog. Siya naman yung nagising. Kapag tulog ko, napanaginipan ko yung lola ko na namatay. Sabi niya sa habang nandun ako nakaupo sa labas ng bahay, sabi niya, halika do. Tignan ko, sila naman. Nasa isip ko, patay ka na, pag-ikot siya. Halika do. Niiwakan niya kamay. Pasok kayo sa loob, sabi niya sa akin. Tapos ang pagdating sa loob, alam mo, Joe, tingnan mo yan sila. Tulad yan natin, maghihirap sila. Sabi ko, napaisip ako sa sinabi ng lola, ng nanay ko. Tapos bigla ako tumingin sa kanya, bigla nawala.
Tapos sabi ko, bakit kaya nakikita ko yung lola ko? Parang namimiss ko lang ba siya kasi hindi ko na sila makausap ngayong taon. Promise. Pero nasa isip ko talaga mga kapatid, pag bumalik ang ating Panginoon, pagdating ng ating Panginoon, pag bubuhayin na yung mga namatay, alam ko mabubuhay si Lola. Isipin mo, sa katapatan ng Lola ko mga kapatid, bago siya mamatay, ang sabi niya sa aking mama, kasi yung mga ko nag-alaga, sabi niya, Eden, kainin yung mama ko. Hindi na ako magtatagal, mamamatay na ako. Pero ito tandaan mo, lahat ng abuloy, kuhanan mo ng ikapo. Sipin mo, kahit mamamatay na, magtatiles pa rin siya. Ganun siya katapat sa ating Panginoon. Kaya, nakita ko mga kapatid ko, dapat ko pag namatay talaga, pagbalik talaga ng Panginoon, pagbubuhayin siya, alam ko, bubuhayin ang aking lola pagdating ng ating Panginoon. Kasi, at hanggang kamatayan ko yun din, talagang magkikapo pa rin siya. Ang kahit abuloy. Pero ganun mga kapatid, ito yung ating theme sa taong ito. Sabi nito, Southern Luzon Union Harvest Scare Group Evangelistic Explosion Total Member Involvement. Minsan kasi mag-isipin natin yung gawain. Minsan kaya ang inisip natin yung negatibo. Kasi makihalubilo ka dun sa hindi mo kapareman ng palataya. Tapos parang i-insist mo yung ating doktrina, yung ating teorya panalitan na napaka-negative sa kanila. Pero alam niyo mga kapatid, ang pinakamaganda dito sa total member involvement natin, huwag tayong lumayo doon sa tao na hindi natin masyadong kilala. Doon tayo sa ating mahal sa buhay. Yung mga tao na gusto nating makita doon sa langit na bayan. Yung mga tao na gusto nating makasama doon sa langit na bayan. Lalo na yung mga kapatid natin. Total remind, di naman, ang message sa hindi naman ano yun sa pilitan. Ipakita lang natin at i-remind lang natin at idalangin natin. Yung nabasa niyo yung devotional kanina, ng ating devotional sa taong ito, napakaganda. Buhay ni William Miller. Kung paano ang kanyang tatay na ang lulo na pastor na Baptist nagmold o ibig sabihin talagang sinisikap na mabago ang buhay ni William Miller. Kasi hindi man siya naniniwala sa Panginoon. Kaya sa pamilya, lalo na po mga magulang, tayo bilang mga magulang, tapos may mga anak tayong ayaw maniwala sa ating pananampalataya. Napakahirap. Diba? Napakahirap. Kasi parang totoo yan. Anuhin tayo. Yun yung pinakamahirap kung nandun sa pamilya na mayroong suwain. Kaya mahirapan tayo bilang mga nangunguna sa ating tahanan. So, ito ngayon ang ating what is the harvest 2025? Ang sabi dito, a call to total numbers involvement. Dito sa simbahan ay nakailang hugna tayo dito sa ating group. Ang dami na natin Pero, ang pinakamaganda dito mga kapatid, talagang commitment. Hindi natin ating commitment sa Panginoon. Hindi ba talaga kailangan na ay tawag yan na yung wala ka nang magagawa, walang trabaho, kundi kung ano lang ang ating magagawa, ating commitment. Ang pinaka-importante dito, sama-sama na tayong idalangin sa kaluluwa na gusto nating madala sa paanan ng ating Panginoon. Sabi dito, a call to evangelistic explosion. Kaya sa taong ito ay yung ating strategic plan ay mayroon tayong dalawang pag-aani, pag-harvest ng kaluluwa.
Sa April na mahal na araw at sa November sa All Souls Day kasi doon natin inano yung pray, yung wala masyadong wala mga pasok at doon marami tayong mga kapatid na magamit sa gawain. At ako, everyone believe to share the love of God's love, no? Kaya yung katotohanan natin ibahagi sa ating kapwa. So, sabi dito, a call to more work for the harvest of the faithful, Luke 10 verse 20. Ang Panginoon, hindi manghihingi sa wala sa atin. Ibig sabihin, kung anong mayroon lang tayo, doon tayo, kaya nga, ang sabi ng Panginoon, kung anong talento na binigay sa iyo, doon lang ka lang susukatin. Kung medyo ito lang yung talento mo, yun lang din yung susukatin, sabihin ng Panginoon. Balik. Sister Remy, kumusta ang talento na ibinigay ko sa iyo? Pero Panginoon, ito, mayroon na akong account sa TikTok. So, at lalo na, sinare ko na lahat yung aking kanta na binigay. Bahala na sila dun sa nakarinig kung tatanggapin nila o hindi. Ang atin lang ay ibahagi, no? Ibahagi yung ating talento sa ating Panginoon para tayo mag-ani ng kaloob. There are nasabi na, to grant force at work in the salvation of the human soul. It is required to cooperate of man with the divine agencies, divine influence, and strong living working faith. It is this way only at the human agents can become a laborer together with God. Ang sabi diyan sa, council, ano sabi yan? Council yan, church. 310. Ang Panginoon, hindi naman kailangan na gumawa ka talaga. Kung gusto ng Panginoon bumalik siya, kaya niyang bumalik. Ang sabi pa nga dyan sa Mateo, kahit yung mga bato, kaya nang pasalitain at gawing lahi ni Abraham. Although, kaya ng Panginoon tapusin yung gawain na wala ka. Na wala tayo. No? Kahit na bumalik siya mamayang gabi, pwede siya bumalik. Kasi siya ang may hawak na lahat. Ang gusto lang ng Panginoon, mga kapatid, na bumalik siya dito sa libutan ito, na mayroong kaluluwa na madala sa langit na bayan. Ngayon, bumalik ang ating Panginoon at tayo bilang mga lingkod ay hindi gumawa sa kanyang gawain. Maaari tayo maligtas kung kalooban ng Panginoon. Paano yung mga mahal natin sa buhay? Sabi pa nga doon sa Mateo, mayroong isa na kukunin at mayroong isa na maiiwan. Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot kaya. Halimbawa si ate lang, tapos si kuya nandito. Nakakalungkot, di ba? Alam niyo kung mawalan ka ng mahal sa buhay, mapapansin